Sa pagtakas ni Matias, hindi naman niya nakita ang kinaroonan ni Roldan. Sa pag-uwi ni Samuel sa kanyang bahay, ipinaalam naman niya sa kanyang pamilya na hawak na ni Colonel Enrico sina Roldan at Matias. Watak-watak na ang grupo ng Bakunawa. Nagtatago na sila. Isolated na si Tanda. Kaya bukas, susugod na sila sa scam warehouse dahil mahina na ang Bakunawa. Kinakabahan naman ng husto si Lolita sa mga plano nila Samuel at baka mabigo sila. Sinabihan ni Samuel ang kanyang ina na plinano nila ito ng mabuti. Handa na ang lahat. Ito na ang katapusan ng Bakunawa. Baka pagkatapos ng kanilang misyon, tatahimik na kanilang mga buhay. Pero kung sakaling may mangyari sa kanya, pupuntahan sila ni Agnes at Paeng. Poprotektahan sila nito. Nananalangin naman si Lolita na sana magtagumpay sila para matapos na ang lahat na ito. Nag-iimpake na nga ng mga gamit si Leah para sa kanilang pag-alis nila Chloe at King. Dahil nagdududa na rin siya na pati ang kanyang ama ay kasabot na sa sindikato. Habang si Matias, tinawagan niya si Tanda para sabihan ito na kailangan nilang mag-usap ngayon na dahil may kailangan siyang malaman. Hindi dapat sila nag-aaway-away. May isang taong naninira sa kanilang grupo at alam niya kung sino ito. Nandito siya sa labas sa kanyang bahay. Papasukin siya nito at biglang sumulpot ang mga tauhan ni Diego upang dalhin si Matias sa loob ng kanyang bahay. At dito na nga sinabi ni Matias ang kanyang natuklasan. Ipinakita niya kay Diego na si Samuel ang likod sa lahat ng nangyayari sa Bakunawa ngayon. Galit na galit nga si Diego sa kanyang natuklasan at pagbabayaran niya ng malaki si Samuel sa ginawa nito sa Bakunawa. Isa-isahin niya ang mga mahal sa buhay ni Samuel hanggang magmamakaawa na lamang si Samuel sa kanya na patayin na niya ito. Gayon pa man sinabihan ni Colonel Enrico sina Samuel na kapag nagawa na nilang huling misyon, kapag nagdagumpay sila, babagsak na ang Bakunawa. Kaya napakahalaga ng bawat papel ng bawat isa sa kanila. Si Ismael ang magiging mata ng operasyon na ito. Si Paeng naman ang makikipag-negosyate kay Roldan para tumistigo laban kay General Ramirez. At sasamahan naman ni Agnes si Paeng, ipapakita nila kay Roldan ang live video ng pag-atake sa scam warehouse. Dito makukumbinsin nila si Roldan na bagsak na ang grupo nila at wala ng option si Roldan kundi ipagkanulanan niya si Diego. Kailangan ni Colonel Enrico ng sworn statement ni Roldan laban kay Diego at sa Bakunawa bago matapos ang araw na ito. Si Samuel ang unang papasok sa scam warehouse bago lumusob ang kanilang tropa dahil alam niya ang pasikot-sikot doon at ang mga bihag kailangan walang masaktan bago magkaroon ng putukan. Dumating na nga ang tamang oras para lusubin ang scam warehouse at party si Johnny sa operasyon na ito. Nagpapasalamat naman si Colonel Enrico kay Hepe sa mga tauhan na ibinigay sa kanya at kailangan nila pabagsakin si General Ramirez ngayong araw na ito. Ngunit hindi alam ni Colonel Enrico na party pala sa Hepe sa mga nagpuprotekta kay Diego at sa Bakunawa. Kaya mabibigo ang kanilang misyon ni Samuel at nasa panganib ang buhay ni Colonel Enrico dahil siguradong papatayin siya nito ni Diego. Kaya huwag natin palalapasin ang 2 linggo ng Sins of the Father.